Su Ramirez at Dominic Roque nakitang magkasama sa Siargao. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Umani ng bulungan sina Su Ramirez at Dominic Roque sa mga netizens matapos makitang magkasama ang mga aktor na tila naghahalikan sa tila isang bar sa Siargao. Sa video na ibinahagi ng Facebook user na si Aileen Joe, magkatabi sina Ramirez at Roque na magkalapit ang muka at ang kamay ng aktris sa pisngi ng huli. Ang artikulo ay nagpapatuloy na pagkatapos ng patalastas na ito. Gayunpaman, hindi agad makumpirma kung nagalikan sa labi ang magkapareha o magkapisngi lang dahil medyo madilim ang ilaw sa establishmento. Ang original na video ay tinanggal, ngunit ang mga clip mula dito ay muling na-upload sa social media, particular na sa TikTok. Habang pareho sina Ramirez at Roque hindi pa nagkomento sa bagay na ito. Ang mga kamakailang post ng mga aktor ay kasama ang mga larawan at video na nakuha sa Siargao. Napabalitang hiwalay na si Ramirez sa kanyang longtime boyfriend na si Javi Benitez. Mapapansin din na matagal na silang hindi nagpo-post tungkol sa isa't isa sa kanilang Instagram pages. Ang mag-asawa gayunpaman ay hindi pa kinukumpirma o tinatanggihan ang mga alingangaw na breakup habang sinusulat ito. Samantala, si Roque ay dating karelasyon ng actress na si Bea Alonzo. Nagpakasal ang mag-asawa noong 2023, ngunit inihayag noong Pebrero 2024 na nagpasya silang tapusin ang kanilang pakikipag-ugnayan. At sa kabilang banda, Bea biglang nagpost pagkatapos ng viral kissing ni na Dominic at Su. Pinagtatalunan ng netizens kung biso lang ba o talagang kiss ang ginawa ni na Roque habang sa Siargao sila. Medyo blurred ang kuha, hindi masyadong malinaw kung saan naglanding ang kiss ni Dominic. Ilang beses namin pinanood ang reels video at ang nakita namin sa kaliwang pisngi ni Su sumama ang halik ni Dominic, hindi sa lips. Pero ang mga netizens ini-insist na nag-kiss ang dalawa at may nagtanong pa kung break na sina Su Ramirez at Javi Benitez. May nagbiro naman at tinanong si Bea kung okay lang siya na nag-viral ang biso ni na Dominic at Su. Matagal nang ring break sina Dominic at Bea at kahit nabalita ang maraming suitor si Bea, as of now ay single ang status nito. Inaabangan na ang mga pahayag ni na Su at Dominic sa nag-trending nilang kiss sa isang resto sa Siargao. May iba namang nag-asyong na pangkontra ang glam post ni Bea na nasabing halika ng video nila. Nag-post na si Bea ng photos niya, sasabi pa ng ibang follower niya na kamukha niya si Bea words back. At sa kabilang banda, Su Ramirez, Javi Benitez hiwalay na raw, may third party involved. Matagal na palang hiwalay sina Mayor Javi Benitez ng Victorias City at ang aktres na si Su Ramirez. Tanda namin ay sinulat namin ito dito sa bandera sa pamamagitan ng blind item dahil wala pa kaming go signal sa aming source na pangalan sila. Bungad ng aming kausap, inayos naman dati kasi ng mga minamahal namin nila talaga ang isa't isa, lalo na ni Su. Kita mo naman kapag walang work, lumilipat siya ng Victorias para makasama si Javi kasi hindi naman makakaluwas ng Manila si Javi dahil busy. Kung luluwas yun para lang dalawin ang mom niya, sabi ng aming source. Syempre ang next na tanong namin ay kung ano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sabi hindi raw boto ang parents ni Javi kay Su. Yun ang kwento ng common friend namin. Pero kung hindi boto, bakit umabot pa sila ng almost 5 years, diba? Hindi sana noon pa inayawan na. Pero may version naman na may ibang gusto ang parents for Javi. Kaya si Su iyak ng iyak nang malaman ang kwento. Kaya si Su nowadays medyo lutang pero nagagawa naman niyang mag-work in fairness naman sa lola mo. Kwento pa sa amin. Nagmakita namin si Su ilang buwan na ngayon ang nakakaraan ay malungkot ang mga mata at ngumingiti lang. Kung pararating na ang ganda ng mga ngiti at bibiso pa. Sabi naman ng isang taga-ABS-CBN ay dinadaan ni Su sa trabaho ang lahat para makalimot. Kaya tanggap na tanggap ng work. Bukas naman ang bandera sa panig ni Su at ni Mayor Attorney Benitez. Victorias Mayor Javi Benitez na tumakbo sa pagkakongreso lungsod ng Bacolod. Opisyal ay dinaklara ni Mayor Javier Miguel Javi Benitez ng Victorias City, Negros Occidental ang kanyang bed para sa ikatlong distritong kongreso ng lalawigan sa isang punong kaganapan sa Victorias City Coliseum noong Biyernes ng hapon sa 2025. Magpapatuloy ang serbisyong asinso sa 3rd District. Anunsyo ni Benitez sa kanyang social media page. Dagdag pa niya, ngayong opisyal naming inanunsyo na ako ay tatakbo bilang congressman ng 3rd District ng Negros Occidental sa 2025 midterm elections. Binigyan giin pa ni Benitez na handa akong ganap na ipagpatuloy ang pamana
ng pamilya Benitez. Sa ikatlong distrito, handa akong gumawa ng higit pa. Ang kanyang kandidatura ay matapos ang kanyang tiyuhin na si 3rd District Representative Francisco Kiko Benitez ay hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Director General ng Technological Education and Skills Development Authority or TISDA. Ang nakakatandang Benitez ay naglingkod sa kanyang ikalawang termino bilang kinatawan ng distrito ng ama ni Mayor Javi Benitez na sa Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez ay umawak sa parehong posisyon sa Kongreso sa loob ng 3 termino bago nahalal na alkalde. Kabilang sa mga nagpahayag ng kanilang suporta kay Benitez ay sina Gobernador Eugenio Jose Lacson, Vice Gobernador Jeffrey Ferrer at ilang alkalde mula sa ikatlong distrito. Ang mga pinuno at taga-suporta mula sa Marcia Silay City, Talisay City, EB, naroon din ang Magallona at Victoria City. At sa kabilang balita naman, Charo Santos balik Batang Quiapo. Makalipas ang isang buwan, sobrang namiss ko. Muling nasilayan sa HPG's Batang Quiapo ang award-winning actress at dating ABS-CBN CEO na si Charo Santos Concio. Siyempre, muli niyang gagampanan ang kanyang role bilang si Tindy. Ang exciting news ay binandera mismo ng batikang actress sa kanyang Instagram page makalipas ang isang buwang pagpapahinga dahil sa pagkakawala ng kanyang boses. My voice is back, kaya balik na rin tayo sa set. Bungad niya sa post, kalakip ang ilang behind the scenes photos. Dagdag pa niya, grabe, halos isang buwan na pala mula ng huling taping ko. Sobrang na-miss ko ang Quiapo, pati na rin ang buong cast, staff at crew. Sa pamamagitan naman ng Instagram stories, ibinandera ni Charo ang isang kit na makikita siya nasa eksena kasama ang ilang production staff at ilang cast members. Bakong Batang Quiapo set, wika niya pa. Kung matatandaan, tumigil muna sa pag-arte si Charo dahil nawalan siya ng boses at pinayuhan siya ng doktor na huwag munang magsalita. Isang umaga, gumising na ilang ako na wala akong boses. Tapos naisip ko siguro dahil doon sa back-to-back taping schedules ko ng Batang Quiapo at may military training bumagsak na yung immune system ko. Sambit pa niya, maguganitang noong nakarang buwan na lamang ay proud niyang ibinida na isa siya sa naganap na reservist ng Philippine Air Force or PAF. Proud niyang ibinahagi sa social media ang graduation photos matapos makumpleto ang military training. Today marks my graduation from the PAF Service Training, a journey that was as rewarding as it was challenging. Pagbabahagi pa niya sa IG, sinabi rin ni Charo na dahil sa naging experience niya ay lalo siyang nagkaroon ng deeper sense of purpose at mas minahal niya pa ang ating bansang Pilipinas. Kaya ngayon ay balik na naman siya sa Batang Quiapo, babalik naman siya sa eksena. Kaya naman, matapos ang isang buwan na pahinga, ay bumalik na siya sa pagtitiping dahil talagang ina-update siya ni Coco Martin na pinapabalik na siya, na talagang ina-update siya kung ano na ang kanyang ganap dahil nga ang isang batingang actress na tulad niya ay talagang binibigyang importansya. Kaya ngayon na okay na siya ay balik taping na, balik tinding na naman siya sa mundo ng Batang Quiapo. Kaya abangan natin ang pagbabalik ni Charo Santos sa Batang Quiapo ngayong araw.